Gustuhin man ni Amelia na mag-brainstorming kasama si Oliver, ay mahirap gawin niyon sapagkat abala ito. Isa pa sinabi nitong mas maganda raw kung hindi sila nakikitang magkasama. Tiyak na posible raw na makarating iyon kay Ella. Matalino raw ang babae. Naniniwala siyang matalino ang babae sapagkat kung tatanga-tanga ito ay hindi rin kayang tumagal dito ni Gabriel. Isa pa ay sadyang naisan siya ng Ella na iyon. Kaya ngayon ay siya lamang gumagawa ng mga plano. Categorize ang mga iyon, nakalagay sa index cards. May codes para kung sakaling mawala ay hindi malalaman ng nakakuha kung ano iyon at nakalagay sa card box. Dala iyon sa nagtungo siya sa bahay ni Oliver. Doon ang usapan nilang mag-uusap tungkol sa plano. Nasasabik siyang makausap ito sapagkat may mga plano man siyang naihanda ay kailangan niyang i-approve iyon at mababatid niya ang effectivity niyon base sa sasabihin nitong ugali ng babae. Mukhang naghihintay na sa kanya ang lalaki nang dumating siya sa bahay nito. Pumasok kaagad siya. Napansin niya niyang panglalaki ang bahay nito. Kulang sa feminine touch. Sa tagal pala nitong nobel si Ella, ay hindi man lamang nakialam ang babae sa gusto nito. Anything to drink? Beer if you have it. Kumunot ang noon nito, pero nagpakuha naman sa kawaksin ng beer niya. Sanay siya sa beer, sa kabutihang palad. Ni minsan ay hindi lumaki ang tiyan niya. Salamat sa jeans niya. Wala sa lahi nila ang tabain at hindi rin naman sila payatin. Tamang-tama lang ang tawa nila. Parating pinupuri noon ni Gabriel ang kanyang katawan. Kahit daw magkaanak sila, ay magiging sexy pa rin siya. As a matter of fact, she remembered the time he was adoring her body in front of Ella. Hindi masasabing balingkinitan ito. She was chubby. Tiyak na kapag nagdalang tao ito, ay matutulad sa ibang hindi na naibalik sa dati ang timbang. Naupo siya sa carpet at inilabas na ang mga epektos niya. Hindi pa man siya nakakapagpaliwanag ay dumating na ang beer niya. Mukhang professional ang kawaksin nito. May kasamang chilled beer mug at trail mix ang beer na napakalamig. Light beer, trail mix. What is this? A hotel and a health spa? Wala ka bang totoong beer? Totoong beer? Peki ba yan? I mean the real thing. I don't drink light beer. I also like nuts, roasted at least. Suminyas ito sa kawaksin na agad kinuha ang beer niya. Leave it, sayang. Pakikuha na lang ng isa pa. Salamat. I don't want to talk to a drunken person. May tao bang nalalasing sa 2 boteng beer? Oo nga pala, bohemian lifestyle ka. Says who? Nagkibit balikat ito. Maya-maya ay dumating na ang beer niya. Na-curious siya at tinanong ang kawaksi kung ano-ano pa ang available na maiinom. Daig pa pala ni Oliver ang drink list sa mga bars at bilib siya sa kawaksi nito. Trained, maraming sinasabi ang bagay na iyon patungkol sa lalaki. Hindi niya naiwasang isipin na masyadong perfectionist ito. Maybe he liked things done a certain way. Maybe he was a bore. She could at him and realized that was no way he could be a bore. Let's start. Anitong tila naiinip na. Sinabi niya rito kung paano i-decipher ang plano nila. Naka-index card. Isa-isang binasa nito ang mga iyon. Panay ang paliwanag niya. Kinabahan siya nang mapansin niyang tila hindi ito nasisihan sa nababasa nito. Naiinis na siya sa sarili. Bakit siya kinakabahan? Ano ngayon kung may reklamo ito sa plano niya? This is your plan? Yes. Why? I guess I thought you would come out with something. I don't know. A little more mature. Galit na naman ito. What's wrong with my plans? We're at it again. Tumahimik na ito kaya tumahimik na rin siya. Hindi niya malaman kung anong sasabihin niya. Baka sa anumang sabihin niya ay maitugon itong hindi niya trip at magkabulyawan naman sila. Hindi niya maunawaan kung anong planong isaasahan nito kung ang patakaran nila ay hindi dapat makahalata ang mga taong involved. I don't think your plans would work. Nito maya-maya. Do you have a better idea? No. Then let's try mine. Mukhang napipilitan lamang itong tumango. Sinabi niya ang unang plano. Magtatanim sila ng mga underwear sa bahay ni Gabriel. Palalabasin nila na may ibang babae ito. Siyempre ay wala. Pero kung iba ang makikita ni Ella, ay tiyak na magwawala ito. Siya ay kailangang naroon lamang at nakasuporta kay Gabriel. Ang malaking tanong ay kung paano mangyayari iyon. Hindi nakasama sa planong iyon si Oliver dahil sariling diskarte na niya iyon. Una ay kailangang maisaisip ni Gabriel na hindi na siya helpless na helpless. Kailangan niyang magkaroon ng higit sa 2 gigs kada linggo. At kung maaari, sana ay mas maganda kung ang gigs na iyon ay masasabay sa gigs ni Gabriel. Siyempre ay ilalapit din niyang sarili rito. Tinanong niya si Oliver kung may kilala itong bar owner sa listahang ibinigay niya rito.
Mga bars iyon kung saan may gig si Gabriel. I'll see what I can do. Ipinaliwanag na rito ang lahat ng notes niya. Umiling-iling ito. Isang gesture nito na natuklasan niyang nakakapagpainit ng ulo niya. Parang napakatalinong tao nito na ang bawat ideya niya ay kailangan itong ilingan. Nagpakatimpi-timpi na lamang siya. Kung may mas maganda kang ideya, sabihin mo sa akin. I would come up with something. Siya naman ang umiling-iling upang madama rin ito ang inis niya. Alam niyang wala na siyang sasabihin pa rito at kailangan na siguro niyang magpaalam. Pero sa kung anong dahilan ay parang ibig niyang magtanong-tanong ng mga bagay tungkol dito. He was still a stranger. So what do you do? Manage a company and that's all? Yes, why? You think that's boring? Why? You think Ella thought you're boring? Do you find me boring? Kunot ang noo nito. Hindi pa man siya nakakatugon ay tila hindi na ito maiibigan ang maaaring itugon niya. I haven't been with you long enough to tell. Right now, all I can observe is that you are arrogant, a perfectionist, and you could work on your patience. Who the hell do you? Ito na mismo ang hindi nang tuloy ng sasabihin. I guess you're right, but you don't me yet. Let's talk about Ella so that I could come up with more plans. Would you say she is a jealous, insecure woman to make him siya? Sumakama kaagad ang tingin nito sa kanya, hindi pa man niya tatapos ang salitang bitch. Madaling kalimutan ng trust kapag naaalala niyang babaeng iyon. Pinagsalikop nito ang mga kamay na nakapatong sa plat na tiyan nito. Saka sumandal. Yes, she is a bit jealous, insecure. No, when we were together, she was not. Ano-ano ang mga bagay na pinagsisilosan niya. Work, she wanted my time. All of it. Woman, slutty woman, she could call them. Umiling-iling ito. May matipid na ngiti sa mga labi. God, he's still so crazy about that bitch. It's obvious he finds that quality endearing, while Gabriel hated green-eyed monster. Paano kaya sila nagkakasundo ng babaeng silosa na yun? My plan would work. I figured that much, after everything she's done to me. Well, aim for that. Weakness of hers. Alright, it's getting late. Nainis si Rapeto tumayo na rin siya. Oo nga naman. Abala ito at halata namang hindi siya gusto nito. Marahil ay hindi siya kakausapin ito kung hindi lamang sa sitwasyon. Kailangan siya nito. Ano't ano man ang mangyari sa plano nila, marahil ay mananatili siyang may pagpapasalamat sa lalaking ito. She would still owe him a lot. Nagpaalam na siya rito. Nang makauwi siya ay nagre-ring ang telepono niya. Si Oliver iyon. Sinisiguro lang daw nito kung maayos siyang nakarating sa bahay niya. Sa isang banda ay nakakatuwa ang pagiging overprotective nito. Kinabukasan ay sinabi nitong may mga nakahanda na siyang gigs na i-email na ito sa kanya mga iyon. Napangiti siya. Hindi lamang iisa ang gig niya, nakasama si Gabriel. She was so very excited to see him again. But that excitement didn't last as long as she is expected. Napabuntong hininga siya. Marahil ay ganun lamang ang inisyal na reaksyon niya sapagkat hindi pa iyon ang aktwal na eksena. She would try her best to get her man back. And she would get him back. Anong ginawa mo? Lumuhod para makuha ang gig na ito. Gusto nang sampalin ni Amelia. Si Ella. Naroon ito sa gig. Bantay sarado talaga ito kay Gabriel. Nakapagtataka kung bakit sinabi ni Oliver na hindi insecure ang babae. Ito na yata ang perpektong halimbawa ng babaeng wala ni anumang kumpiyansa sa sarili. O baka masyadong guilty ito na nang agaw lang ito at hindi nito madama ang pagmamahal ni Gabriel. Kaya ganoon ito kahigpit magbantay. Sa bahaging iyon ay mayroon siyang nasisilip na butas at ang butas na iyon ay maaari nilang palakihin ni Oliver. Hindi mo kayang suhulan ang lahat ng tao. Kailangan ni Gabriel ang gig sa ganitong lugar. Hindi mo siya pwedeng paluin sa pet at pauwiin. Nakakatawa ka, Ella. Masyado kang insecure. Believe me, I wouldn't do anything to get him back. If in case he comes back to me, he would be doing all the work and not me. And of course, I would have to make it hard for him. And maybe have him tested too. Maybe he's acquired a virus or something. Sarkastikong tumawa ito. Hindi nagawang itago niya ang panggagalaitin ito. The nerve, hindi ka nababalikan ni Gabriel. Bakit masyado kang tensyonado? Look at yourself. All dolled up. And what did you do? Marinate yourself in perfume. Sa personal na estilo niya, hindi siya masyadong naglalagay ng pabango. Pero kailangan sa pagkakataong iyon, kasama iyon sa plano niya. Siniguro niya ang gagamitin niyang pabango ay hindi ordinaryo at kapansin-pansin. It was not a typical collegiala scent. Wala ring impression scent na ganun. Lovely by Sarah Jessica Parker.
Sopistikada ang amoy niya. It was a very mild, so she really had to use quite an amount for this bitch to notice. Kung ako sa'yo, bantayan mo na ang alaga mo. Inirapan siya nito. Saka tinalikuran na siya. Naghintay lamang siya hanggang sa tawagin na siya para mag-perform. Nang tawagin siya ay ginawa niya ang estilo niya. Dalawa ang dahilan niya kung bakit pinagbubuti niya ang performance niya. Una, kailangan talaga niyang gawin iyon para sa ikauunlad niya at pangalawa, para tumatak sa isip ni Gabriel na hindi pa rin nawawala ang dating niya, na hindi siya isang talunan na nawala na ng kanir at gana sa trabaho. Masigabong palakpakan ang narinig niya pagkatapos ng performance niya. Lihim siyang tuwang-tuwa. Ano man ang gawin ni Ella, kikinang at kikinang siya. She was born to be on stage, performing. Nang bumaba na siya sa entablado ay nakasalubong niya si Gabriel na pakit naman. Matipid siyang tumango at ngumiti rito. Hindi niya maunawaan kung ano ang reaksyon nito. Parang naaalangan ito na natutuwa. Bago pa man niya mabati ito, ay naroon na kagad si Ella. Nilagpasan na niya ang binata at nagtungo sa dressing room niya. Nag-ayos siya. Saka pumesto sa isa sa mga mesa. Sa tapat ng entablado, bahala si Ella na manginig sa inis. Habang pinapanood si Gabriel ay parang nanibago siya. Parang nanonood siya ng lalaking hindi niya kilala. Bagaman pamilyar sa kanya ang bawat galaw nito. Naiisip niyang marahil gayon lang nadarama niya dahil sa mga nangyari. Naninibago siya. Maraming malalaking pagbabago sa buhay niya na inayos niya at hindi niya kasama ito. Hindi katulad noon. She realized she was mostly hurt because he was able to leave her during those time. Napatingin siya kay Ella. Baka sa mukha nito ang labis na paghanga kay Gabriel. Mas pamilyar siya sa reaksyon nito. Ganon siya nito. At bigla niyang naitong sa sarili. Ganoon din kaya ito noong si Oliver ang tinitingnan nito. Sopistikadang manamit ang babae. Nadadala ang mga imperfection nito. Iyon ay sa mga mata ng mga taong hindi alam kung ano ang totoong ginawa nito. Mahusay magmaneobra ito. At si Oliver ay hawak nito sa mga palad nito. Isang bagay iyon na lalo lamang nakadagdag sa inis niya rito. Parang kay sarap ingod-ngod nito sa sahig ng entablado. Lumikha ng eksena ang isip niya. Tumayo raw siya at nilapitan si Ella. Ikiniskis niya ang makinis na pisngi ito sa mga spang ng entablado. Ang sarap isipin na ganun man lang ay makaganti siya rito. How dare you do that to me? And to the two good men. Pwede ko pang maintindihan kung paano mo nakuha si Gabriel. Pero si Oliver, paano mo naloko ang isang iyon? Natigilan siya. Bakit bigla yatang nagbago ang opinyon niya? Bakit maaari niyang paniwalaan na kahit itong gawin niyong kay Gabriel pero hindi kay Oliver? May kalaman na ngayon si Oliver kay Gabriel. Ano ang nagbago? Noong tumingin sa kanya ang babae, itinaas ito ang isang sulok ng mga labat. The audacity of the witch to act so smug. Hindi na niya kayang tiisin ang makita ito. Tumayo siya at makahulugang sumulyap dito. Saka umalis na. Hindi pa man siya nakakasakay sa kotse niya, ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Oliver. Magtungo raw siya sa bahay nito. Doon na nga siya dumiretso. Pagdating niya roon ay niyayasin ito sa isang silid sa itaas ng bahay. Mukhang library iyon. Maraming libro. Sa isang panig ay mayroong computers at isang mistulang mixer sa record studio. Ano yan? May inikot itong buto at pumailan lang ang tinig ni Ella. Sigurado kang wala siyang sinabi sa iyo. Let me see your cellphone, honey. Ang tinig ni Gabriel ang pumailan lang. Napaparaning ka na naman. Here. Napanganga siya. Saka tumingin kay Oliver. This is it.